vlog! Welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Nawala ako ng 2 araw sa mundo ng beauty pageant. Nag-unwind po ko. Pumunta kami doon ba? Naglangoy-langoy ko sa dagat sana. Pampawala ng stress sa dami ng problema sa buhay. Kaso nga lang, nung pumunta kami doon sa pinagiguan namin, ay impas galore. Nakaka-stress dahil. Pero in fairness naman sa view at sa tubig, sa Blue Lagoon, isa sa mga tourist spot dito sa kabilang lungsod ng sa lugar namin, ayun, wapak na wapak sana, pero hindi talaga siya pang family bonding bitaw na na kaliguanan kay delikado kaayo ay. Pero yun nga, may fear ako sa height, agoy nakangker ko talaga nung isang araw mga karag-karag. Ning lupad ko ay, sa ning lupad pa ko, ning ambak jug ko, isang oras akong tumayo. Yung paano ba? Tatalon ako, atras. Tatalon, atras. Ako yung titingnan mo yung saka, yung nandun ka sa taas ba, tapos tingnan mo yung tubig. Ay! Muli ko makaihi dyan na nagkurog yung mga kaunuran na ako ba, yung mga tuhod ko talagang nanginginig, bitaw sa kaba. Pero in fairness, congratulations to me. Tumalon talaga ako 2 beses. Sobrang happy ako. Nakita niyo naman sa video, di ba? So yun yung mga kaganapan sa personal buhay ni Kuragat, kung bakit ako nawala sa mundo ng beauty pageant ng 2 araw at sa mga chismisan dito. Oy, pero hahabol ako. Kay bukas na naman mga karag-karag, brand out na naman dito buong araw sa Lasak City. Babalik daw yung kuryente is alas 5 ng hapon. Impas na naman si Kuragan. So, ito na nga mga karag-karag ang pinagchichismisan ng mga active na mga chismosa sa social media na kung saan hindi nakapasok si Atisa Manalo sa top 5 sa sponsor na pa-challenge video ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines 2024 na kung saan napa-question yung karamihan bakit daw hindi nakapasok si Atisa Manalo. Saan daw nagkulang ang pambato ng Quezon Province sa round na to. Sabi nga nila, lagi daw nalalaglag yung SAS, hindi daw porte ni Atisa Manalo ang round na to kasi hindi siya masyadong nag-shining like diamond sa kanyang rampa. Medyo kulang yung pa-smile ni Atisa. Medyo may something kulang talaga na hindi nila alam kung ano, kaya hindi nakapasok si Atisa Manalo sa round na to. Para naman sa akin, wala namang kulang sa kanyang naging performance. Hindi lang talaga siya, may mga kandidata talagang lumamang sa kanyang performance sa challenge na to. So nakikita naman natin na ando na talaga yung face, maganda, pero may kandidata talaga na nakapasok sa top 5 na nagpaligwa kay Atisa Manalo na masasabi nating nag-perform ng more than kay Atisa Manalo. So baka sa round na to, bigyan na naman natin sa mga ibang kandidata, di ba, na kailangan din nilang makita natin na ayun, nakapasok na rin finally, ayun, nakapasok na rin sa top 5 si ano, di ba? So para naman sa akin, kung may improvement si Atisa Manalo sa laban na to sa Miss Universe Philippines 2024, more sa kanyang communication skills, di ba? Kasi pag makapasok yung mga turutot at bumabula at lumalamon ng mikropono ng mga kandidata sa top 5, doon talaga medyo magiging tagilid si Atisa Manalo. Pero alam naman natin sa taon na to sa Miss Universe 2024 sa Mexico na ang hanap ni Hello the Universe siguro sa taon na to is first karagan beauty ba? Beauty. Kuragan ba? Siguro yun yung talagang para ma-promote yung product na binibenta ng Miss Universe. So, excited ako sa banggaan na to mga karag-karag kasi yung mga tahimik lang na mga kandidata, unti-unti na rin silang napapansin. At usap-usapan nga nila rin na baka daw si VVV yung makurunahan sa taon na to sa Miss Universe Philippines 2024 kasi ando na full package na rin si VVV na kaya nating ibala sa sa Mexico bitaw, sa mga ibang Latina. Para naman sa akin, magiging reaction kung sakaling si VVV ang manalo. Why not? Coconut. Kita naman natin na talaga, maganda rin si VVV, matangkad. Kung pagdating sa kudaan, bula-bula din ang bunganga. Kailangan na natin makita yung more energy, the way siya rin magsalita, di ba? Kasi nakita natin yung mata niya na medyo, kasi medyo antukin yung mata ni VVV kasi ang ganda ng mata niya. Di ba? At gusto ko makita si VVV na level up pa yung magiging performance niya kumpara sa nauna niyang laban sa Miss Universe Philippines, diba? So, baka sa final, bubulaga talaga to ng diretso si VVV bilang pambato ng Bacoor. At yun,
pasok rin naman sa akin si Vivi sa top 5 sa mga early favorites ko sa Corona, sa Miss Universe Philippines 2024, at Tisa Manalo, si Alexi Brooke, si Baguio, at naghahanap ako ng panglima, baka si Stacy yung ipasok ko, or si yung taga Cebu. Yung mga karag-karag, ewan ko sa inyo kung ano yung magiging reaction nyo, yun nga sa paghahanap ng kulang sa naging performance ni Atisa Manalo, at payag ba kayo na si Vivi ang makoronahan sa taon na to sa Miss Universe Philippines 2024. So, ito nakakalito no? Yung mga chismosa, mga beauty pageant lovers gaya natin. Pag si Atisa Manalo makapasok sa top 5 sa mga lahat ng mga challenges, sasabihin na favorite, ganun. Give chance to others naman. O ngayon, hindi nakapasok sa Atisa Manalo, hinanapan na naman ng butas, yung kulang sa naging performance niya. Ambot kagubot sa lukot mo, pabangs ni Coragan. Yan ang mga karagaragan yung magiging reaction nyo. Comment down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Coragan Karan. Ang babae lagi na karagaragan. I'll see you in my next vlog. Bye-bye!